Ito ang lasa. Ang bango! Sobrang bango! Salamat, Bata. Maraming salamat! 2 taon nang di kumakain ang aming chairwoman, niligtas mo ang buhay niya! Anong chairwoman? Baka isang matandang baliw na tumakas sa mental hospital. Walang hiya ka! Anong pinagsasasabi mo? Pwe! Hayop ka! Ang tapa mong murahin ako, pupunitin ko yung bibig mo! Walang hiya ka! Ang tapa mong bastusin ang aming chairwoman. Gusto mo ba mamatay? Kayo? Anong gagawin nyo? Mga bulag kayo! Siya si Ginoong Salvador, ang chairman ng pinakamalaking kumpanya sa lungsod ng Ligaya, ang Salvador Holding. Sino ba kayo mga tao para magyabang dito? Salvador Holdings? Lungsod ng Ligaya? Yung legendary investor sa lungsod ng Ligaya? Tatay Salvador, imposible to! Bata, napakasarap ng maanghang na sabaw mo. Ako na ang loyal customer mo. Salamat, Lolo. At kayong dalawang walang hiya, pag inapin niyo pa sila, di ko kayo palalampasin. Waiter, bakit wala pa ang sabaw namin? Maanghang na sabaw sa table 3, 2 takeout sa table 5. Ay serve ang sabaw ni Chef Santos sa table 8. Karamihan ng mga customer sa Limang Bituin, puro sa sabaw lang dumadayo. Naging pang-garnish na lang ang steak at pasta natin. Yung sabaw na para sa kanto, bagay ba? Pinababaan ito ang antas ng resto natin. Di ko alam ano iniisip ng boss. May sweldo na. Mrs. Santos, sa'yo ba to? Sa kanya to. Salamat, Mrs. Santos. Heto, dapat 2,000 on na drapes ang sweldo mo. Binawasan ng board at kuryente, 2,300 na lang. Tita, sabi niyo libre ang board. Bakit? May sweldo ka na? Nagrereklamo ka pa? Nakatira ka sa amin? Binibigyan ka ng pagkain? Ano kung may bawas? Maswerte ka na sa 2,000 bilang sa bowero? Huwag kang ungrateful. Tama na, wag na magtampo. Kung di ka lang kawawa dahil ulila ka, di kita pinayagang manggulo sa kusina. Teka, Tito Tres, maraming customer na pumunta para sa sabaw ko. May gana ka pang banggitin ng sabaw mo? Alam mo bang Limang Bituin restaurant to? Hindi kanto para magluto ng sabaw? Hello, Dr. Javier. Ano? Lumala ang sakit niya. Magkano? 2,500? Sige, gagawa ako ng paraan. Tito Tres, kailangan pera ng kapatid ko sa ospital, pakiusap. Kung ginabawasan ang sweldo ko, pwede ba? Pangako, mas magsisipag ako at babawi ako sa inyo. Nagdadrama ka ba? Alam mo, di ako nadadala dyan. Oo nga, anong paki namin sa sakit ng kapatid mo? Sige, ayoko na sa trabahong to. Yung 1,000 na deposit ko, ibalik niyo sa akin. Mabuti nga. Pusa kang umalis. Kukunin lahat ng deposit. Ang lupit niya naman. Pati deposit ko kukunin. Gusto ko, kukunin ko. Isumbong mo kami sa Bureau ng Kalakal. Sige, tanda ko to. Hayaan nyo na ang deposit, pero huwag kayong magsisisi. Aba, nagmamalaki pa. Tingnan niya natin. Anong kaya ng isang sabawero? Walang hiya talaga. Buti umalis ka na. Kuya, sorry. Nading pabigat ako sa'yo. Kaya nawalan ka pa ng trabaho. Sira, ikaw lang ang pamilya ko. Sinong aalaga sa'yo, kundi ako. Huwag ka nang mag-isip, mapapagaling ka rin. Magpalakas ka lang. Pangako ko sa'yo. Lilipat tayo rito at titira sa malaking bahay na may malaking bintana at heater. Lolo, mama, papa, wala akong kwenta. Kaya nagdusa si Nina sa akin. Mula ngayon, ipagmamalaki ko ang Santos Spicy Soup. Kikita ko para pagalingin si Nina. Gusto kong ang mga nanghusga sa atin at nang api sa atin ay magsisi.
Ang kaluluwa ng sabaw ay ang sabaw mismo. Dapat may sariwang tupa at baka. Pati mga sangkap ay di pwedeng pabayaan. At high gluten flour ang kailangan. Pero nasa 100 lang ang pera ko, kaya kailangan magtipid. Ay, Carlo, ikaw ba yan? Ba't ka naglalakad-lakad dito? Di ka ba bibili ng karne para sa sabaw? Nauubos ko ng sabaw mo. Ang sarap! Tita Javier, nag-resign na po ako sa Casa Ligaya. Ha? Nag-resign ka? Bakit? Maraming gustong matuto sa galing mo. Narinig ko nga, yung mga masasamang tito-tita mo, laging kinukurakot ang sahod mo. Kunin mo to! Alam ko, hirap ka. Regalo ko na tong karne. Pag mayaman ka na, ilibre mo na lang ako ng sabaw. Ako rin! Mabuting bata, huwag mag-alala. Di magugutom ang may galing. Salamat po, salamat. Salamat po, Tita Javier, Tita Reyes, mga tito, tita. Hindi ko po makakalimutan to. Mario po. Cash. Sabi ni Lolo, para maging malutong ang gluten ng spicy soup, dapat paulit-ulit na paluin ang masa para lang lumabas ang pinakamagandang lasa ng gluten. Kuya, anong niluluto mo? Ang bango. Nina, tigman mo ang niluto kong spicy soup. Ang sarap! Ang sarap talaga! Parang nawala na ang kalahati ng sakit ko. Ang spicy soup na to ay pamanang luto ng kapitbahay. Di ako naniniwalang di ako asenso. Hala, sinong nagluto nito? Ang banggo naman nito. Oo nga, parang amoy sabaw ng karne. Mukhang galing sa kapitbahay na 2 magkapatid sa boarding house ang amoy na to. Tatay Santos, tingnan mo tong bag. Mas bagay ba pag nakasabit o panghawak ko lang? Kahit ano, bagay sa'yo. Boss, Mrs. Santos, masama to. Bakit? Ano nangyari? Mga customer po, nagwawala sila at gusto kayong makita. Tara, dalhin mo kami doon. Sabi ko nga, ayoko ng mga sosyal na western food nyo. Gusto ko lang ng mainit na maanghang na sabaw. Asan ang sabaw? Asan ang sabaw ko? Naku, si Boss Rivera pala to. Sinong nagalit sa'yo? Sakto ang dating nyo. Asan ang mahang na sabaw ko? Dalhin nyo na agad. Madali lang yan, Boss Rivera. May bagong premium ginseng kami. Ipabluto ko kayo ng super nutritious soup. Oo nga. Tikman nyo, Boss Rivera. Gawa to ng master chef na pinagkadastung sa namin. Sigurado. Boss Javier, ano to? Sabi ko maanghang na sabaw. Hindi niyo ba maintindihan? Pinapalapas niyo ako sa ganito. Ganyan ba kayo magnegosyo sa Ligaya House? Boss Santos, kumuha kami ng card para sa ambience at para sa sabaw. Sino iinom ng basurang sabaw na yan? Boss Rivera, pumalma po kayo. Pasensya na po. Di muna namin kayang gawin ng maanghang na sabaw. Bakit? Ang maanghang na sabaw ay maalat at maanghang. Di po presentable. Kaya po tinanggal namin ang nagluluto nito. Ano? Kayong dalawang tanga, tinanggal niyo ang magaling na chef? Bullshit! Kung di lang sa sabaw na yon, di ako pupunta sa bulok na restaurant na to. Tama. Sinasabi ko sa inyo ngayon, kung wala akong maanghang na sabaw bukas ng tanghali, i-cancel namin lahat ng lifetime membership namin.
Kasalanan to ni Mario. Walang kwentang bata. Di ko siya palalampasin. Manghang na sabaw! Autentikong manghang na sabaw. 30 piso ang isang mangkok, masarap at pusok. Subukan nyo, tikman ang Santos Spicy Soup! Anong panahon na ngayon kumakain pa ng ganito? Nakakawalang gana ang tumi. Kuya, paano na? Walang bumibili ng maanghang na sabaw natin. Huwag mag-alala, may makakakita rin ng ganda nito. Boss, galing probinsya ng Ligaya to? Oo. Autentiko! Pre, tikman niya! Sige, isang mangkok. Tama ang lasa! Tagal ko nang di nakatikim ng ganito. Kapareho ng luto ng nanay ko. Boss, Ipak niyo pa ng 5 mangkok. Ipapatikim ko sa mga katrabaho ko. Maraming taga-probinsya ng Ligaya sa kumpanya namin. Kuya, may benta na. Salamat, boss! Kuya, tingnan mo. 20 piso agad ang kita sa unang benta. Simula pa lang to. Mas kikita pa si kuya. 20 piso. 100 piso? 1,000 piso. Paano na to? Gusto ng sabaw ni Rivera bukas. Pag wala, kukunin niya ang card. Kasalanan mo to. Pinatalsik mo ang bastardong yon. Tignan mo ngayon. Nagkamali ka talaga. Huwag mag-alala. May balita na ako. Nagbebenta lang ang hayop na yon sa kan. Talaga? Eh di puntahan na. Bigyan ng 10,000. Bilhin ng sirang kawali at bahay niya. Deserve ba niya na 10,000? Yung basurang sabaw na yon? 3,000 nga lang, swerte na niya. Kapag nakita ng pulubing niya ng pera, kakagat yan agad. Sabi ko ba ba't may amoy sa kalye? Kayo pala, mga payat na kapatid. Anong ginagawa niyo rito? Di naman kayo naistorbo sa pagtitinda ko rito, di ba? Mario, huwag mo sabing walang puso si Tito Tres. 3,000 pesos para sa sirang kawali mo at sa recipe ng sabaw. Kunin ang pera at lumayas ka na. Huwag nakitang makita pa. Kuya, sabi ni Lolo, pamanangyaman ng pamilya Santos ang gawain nito. Mas mahal pa sa ginto. Ibebenta sa mga minamaliit siya. Pipilhin ang pahay? Asa pa? Pamana ni Lolo ang gawaing Santos at kawaling to. Ugat namin to. Kahit 3,000, kahit 30,000 o 300,000, ibebenta sa iba. Pero hindi sa inyong walang respeto. Ikaw, Walang hiyang bata ka. Sumusobra ka na. Binigyan ng pabor. Wala kang hiya. Akala mo kung sino ka? Nagbebenta ka lang ng basura? Akala mo kung sino ka? Tandaan mo, pag wala ka sa ligaya, magugutom lang kayo! Sige Mario, ang tapang mo. Tingnan ko kung hanggang kailan kayo tatagal lang may sakit mong kapatid. Tara na. Kuya, papahirapan ba nila tayo? Nina, huwag matakot. Basta magkasama tayo, kayang-kaya natin kahit anong pagsubok. Kuya, tingnan mo. Huwag mag-alala, boss. Nahalalan niyo ba ako? Ikaw yung bumili ng maahang na sabaw kahapon? Oo, boss. Umorder ako ng ilang maahang na sabaw kahapon. Di ko inasaan na gustong-gusto ng mga katrabaho ko. Kaya sinama ko sila para bumili ulit. Hala, tunay na lasa ng maanghang na sabaw sa probinsya. Sobrang authentic ng lasa nito. Mas authentic pa to sa lasa sa probinsya. Bigyan mo ako ng 2 mangkok. Kuya, tingnan mo. Kumita tayo ng 2,000 piso ngayon. Mas malaki kaysa kahapon. Di pa sapat to sa gamot mo. Kuya, huwag ka nang mag-alala. Pangalawang araw pa lang natin, di ba umiinit na ang negosyo? Tiwala akong basta magsisikap tayo, mabilis nating makukumpleto ang pera. Oo nga. Boss, ang sarap na sabaw nyo. Baliw na sa inyo ang mga tao sa opisina. Salamat sa pag-promote. Siyempre, kasi ang sarap talaga ng sabaw nyo. Boss, una na ako. Usap tayo ulit.
Boss Salvador, sabi ng doktor, magpahinga raw po kayo. Bakit nandito ulit kayo sa opisina? Ay, buong araw ako nakahiga sa kama. Pag wala akong ginawa, baka bumigay pa tong butot balat ko. Pero hindi pa kayo kumakain na yung araw. Huwag na kayo mag-abala. Ilang taon na akong may pagod sa mundo. Lahat ng mamahaling pagkain na tikman ko na. Wala rin silbi. Boss Salvador. Hindi po pwede yan. Ang Salvador Group ang namunggunang korporasyon sa bansa at may malawak na negosyo sa ibang bansa. Naghihintay po sa inyo ang malaking korporasyong ito. Hindi po pwedeng mapahama kayo. Hey! Sinong kumakain sa desk? Di ba alam ang rules ng kumpanya? Wala man lang disiplina. Sorry po, Boss Salvador. Kukunin ko na po agad. Teka, pwede bang humingi ng isang kagat? Ang banggo naman. Ano po? Boss Salvador! Boss Salvador! Kanto lang po yan. Baka di malinis. Baka di rin masarap. Kayo! Ito ang lasa. Ito talagang lasa. Masarap. Ang sarap. Manager, chairwoman, si Boss Salvador ay may malubha anorexia. 2 taon na, wala siya maubos. Nakasalalay sa nutrients ang buhay niya. Pinatawag namin ang mga nangungunang chef at ginawa ang lahat. Pero wala siyang ganang kumain. Halos bumigay na ang katawan niya. Ang maanghang na sabaw na to ay iniligtas ang buhay ni Boss Salvador. Mayroon pa ba? Gusto ko pa. Isa lang ang binili ko, pero baka meron pa sa stall. Ba't nakatunganga ka pa? Bilisan mo. Kahit magkano pa, bilhin mo ang buong stall. Po! Hindi, ako mismo pupunta. Gusto ko makita ang gumawa ng sabaw na to. Ingat po, bumalik po kayo. Kuya, magkano kaya kita natin ngayon? Mas malaki siguro kaysa kahapon. Siyempre, higit 500 ang kita natin ngayon. Ang gamot ni Nina ay kailangan ng ilang libo. Hindi pwede. Kailangan kong mas magsumikap. Walang hiya ka! Huli na kita! Tingnan niyo to! Huwag bumili sa kanya! May nilagay siyang masama sa sabaw niya! Tama, nagkasakit ang mga customer namin. Sigurado may masama sa sabaw na to. Magkasakit kayo! Walang sasagot! Tito Tres! Sita Tres! Paano niyo ko sinisiraan? Hindi gagawin yan ni Kuya. Masasama kayo. Ang tapang mo! Laikin mo ako, sisirain ko yung stall mo! Ah! Higil! Ito ang lasa. Ang bango! Sobrang bango! Kuya, anong nangyari sa lolo? Di ko rin alam. Parang may mali sa kanya. Lolo, sinasabi ko sa'yo, may laso ng sabaw na to. Malas ang kakain nito. Salamat, Bata. Maraming salamat. 2 taon nang di kumakain ang aming chairwoman, niligtas mo ang buhay niya. Anong chairwoman? Baka isang matandang baliw na tumakas sa mental hospital. Walang hiya ka. Anong pinagsasasabi mo? Pwe! Hayop ka! Ang tapang mong murahin ako, pupunitin ko yung bibig mo! Walang hiya ka! Ang tapa mong bastusin ang aming chairwoman. Gusto mo ba mamatay? Kayo? Anong gagawin nyo? Mga bulag kayo! Siya si Ginoong Salvador, ang chairman ng pinakamalaking kumpanya sa lungsod ng Ligaya, ang Salvador Holding. Sino ba kayo mga tao para magyabang dito? Salvador Holdings? Lungsod ng Ligaya? Yung legendary investor sa lungsod ng Ligaya? Tatay Salvador, imposible to! Bata, napakasarap ng maanghang na sabaw mo. Ako na ang loyal customer mo.
Salamat, Lolo. At kayong dalawang walang hiya, pag inapin niyo pa sila, di ko kayo palalampasin. Pasaway, akala niya siya lang marunong magmaanghang na sabaw? Ang daming chef sa bansa. Imposibleng walang mas masarap pa sa kanya. Tama. Di ako naniniwala na siya lang ang marunong magmaanghang na sabaw. Oo nga, gagawa rin tayo. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. Boss, tikman nyo. Tingnan nyo kung ganito ang lasa. Ganito nga ang lasa. Parehong-pareho. Mas masarap pa sa gawa ng pasaway na yon. Sabi ko na nga ba, anong pamanang recipe, puro lang pagsasama-sama ng pampalasa. Kahit sinong chef kaya yan. Akala mo ni Mario Santos, chef god siya. Anga! Hello, Boss Rivera ba to? Handa na po ang maanghang na sabaw nyo. Sa lasa, pangako ko po, mas authentic pa sa mga nakainom nyo. Pwede nyo pong tikman anytime. Siguradong magugustuhan nyo. Tingnan natin kung paano po magyabang ang pasaway na yon. May balita na ba sa proyekto sa Matandang Distrito? Wala pa po. Sasabihan ko agad si Boss Rivera pag may balita. Malabos! Pasensya na sa tagal. Mahal na chef namin ang gumawa nito. Perpektong kopya ng maanghang na sabaw. Siguradong mas masarap to. Pati alam mo. Anong basurang to? Walang lasa, may amoy pa! Roberto Santos, sinong niloloko mo sa basurang to? Peke pa rin to! Di ko malasahan! Imposible! Paano naging iba to? Pareho naman ang lasa nung tinikman ko. Oo nga, 2,000 piso ang sahod ng chef na to. Wala akong paki sa kalukuhan nyo! Ibalik nung bata nagluto ng sabaw! Sa sabaw niya lang ako! Siya lang ang original! Oh! Ibalik niyo siya! Di kami magbabayad! Oh! Di kami magbabayad! Boss Rivera! Kumalma muna kayo. Kumalma lang. Isa lang siyang chef. Hahanapin ko siya. Bibigyan ko kayo ng sagot. Sagot? Anong sagot, puta? Bayad ko para mag-enjoy! Hindi para sa basurang to! Ibalik ang pera! Sino gusto maging member nito? Tama! Ibalik ang card! Kapag wala ang sabaw niya, basura lang ang Casa Ligaya! Basura to! Di na ako babalik dito! Kasalanan ng bastard dong si Mario. Kung di siya nag-resign, paano natin nakaaway ang mga boss na sina Boss Rivera? Tama! Kasalanan ng bastardong yun! Anong klaseng sitwasyon to? Baka di na ako makatikim ng orisinal na maanghang na sabaw. Paano na ang buhay ko nito? Oo nga eh. Ang pait sa pakiramdam, walang lasang tinakain ko. Paano na to? Teka, ang banggo ng amoy na to. Amoy ng maanghang na sabaw na gusto ko. Nandun! Nahanap na natin mga pre. Sa wakas, tayo na. Boss, kukunin ko lahat ng sabaw na to. Chubby Rivera, lumayas ka na. Unang dumating, unang serve, di ba? Ako unang nakakita. Huwag na kayong mag-awe. Isang mangkok bawat isa pwede? Sino sila? Mukhang mga dating VIP boss ng Casa Ligaya. Kasaligaya. Ang sarap nito. Ito yung lasa. Kuya, sa wakas nahanap ka na namin. Oo nga. Kung wala ang sariwang sabaw na to, paano na kami nito? Oo nga. Eto, 20,000 pesos.
pwede ka ba mantrabaho sa kumpanya namin at maging chef namin? Salamat po sa tiwala niyo mga boss. Pero pamana to ng ninuno ko, ayaw ko lang pagsilbihan ng ilan. Gusto kong maraming matikman to at masamahan pa ang kapatid ko. Unti-unting umuulad ang negosyo ko. Basta't laging bumibili kayo. Sagot ng buhay ko at gamot ng kapatid ko. Ang galing mo, may prinsipyo at maalalahanin. Huwag mag-alala. Solid fans mo na kami. Araw-araw kaming bibili. Nini, tingnan mo. Kumita ulit tayo ng ilang daan ngayon. Kung ganito lang, makakabuo na tayo ng pambili ng gamot mo. Oh, ang galing mo, kuya! Kuya, mga mababait na tito. Ang bait nila. Kailangan nating galingan. Bunso, nagkita ulit tayo. Hello po, Lolo. Hello, Jinong Santos. Ako si Celeste Salvador, apo ni Salvador, at presidente ng Salvador Talents Inc. Salamat sa pag-aalaga mo sa lolo ko. Nandito ako para magpasalamat sa ngalan ng kumpanya. Wala yun, Boss Salvador. Nagluto lang ako ng sabaw. Bakit di mo kami papasukin? Ha? Sige po. Pero medyo simple lang ang bahay ko. Ayos lang yan. Pasensya na po. Sa baba na lang po tayo mag-usap. Ayos lang. Matanda. Nagsimula rin akong wala. Mas maayos na rito kaysa noon. Ginoong Santos, maliit na regalo ko. Salamat sa paggamot sa pagod sa mundo ng lolo ko. 1,000,000? Boss Salvador, di ko matatanggap to. Negosyo lang to. Umubos ang sabaw ko sa tatay nyo. At bayad na sila. Di ko matatanggap ang dagdag na regalo. Ang batang ito, mabait at marangal. Bihira sa ganitong makasariling lipunan. Kung ayaw mong tanggapin ang regalo, paano kung mag-partner tayo sa ibang paraan? Magiging angel investor ako. Walang collateral, walang takdang panahon ng bayad para sa negosyo mo. Kukunin ko lang ang bahagi ng shares bilang kabayaran. Magnegosyo? Kaya ko ba to? Kuya, pumayag ka na para matupad ang pangarapin na mama, papa at lolo at marami pang matikman ang maanghang na sabaw natin. Sige. Payak na ako. Hey, wala na naman tayong customer na yon. May sweldo pa ba tayo ngayong buwan? Sa bagay nga, lahat ng may card noon ay nag-cancel ngayon. Ba't nag-aalala? 5 bituin ang tatak natin. Takot ba tayong walang customer? Boss! Masama to! Ba't ang ingay? Bumagsak ba ang langit? Magbumukas ng maanghang na sabaw sa tapat natin si Mario! Ano? Aba, Mario, wala hutang na loob. Feeling mo malakas ka na? Ang tapang mo magtindahan sa tapat. Sinasadya mo bang kalabanin kami? Saan galing pera niya? Sa barya lang nakinita sa pangtitinda. Pang-upa ng banyo, di sapat. Tiningnan lang ni boss kanina. Sabi daw, Salvador Holdings ang nag-invest. Salvador Holdings? Baka naguguluhan na awatan daw Salvador. Baka di na raw sa iba. Sa bulok na sabawan pa. Sobrang dami talaga ng pera niya. Ano alam ni Mario sa negosyo? Maghalo lang ng bulok na sabaw. Pagbukas, pagpapatakbo, pagbebenta, wala siyang alam. Tingnan natin, 1 buwan lang, sasara na ang tindahan niya. Mas mabuti yan. Pag naubos na ang pera niya,
iiyak siya at magmamakaawa sa atin. Balik sila sa atin para magluto ng sabaw. Sa sahod, 50 pesos kada araw, awa na sa kanila. Salamat sa trabaho. Magpahinga muna at uminom ng sabaw. Yang Boss Santos, ang sarap ng sabaw. Naglakas agad ang katawan ko. Oo nga, di pa ako nakatikim ng ganito sarap na sabaw. Nina, magpahinga ka raw. Bakit lumabas ka na naman? Maraming alikabok. Bumalik ka na. Kuya, ayos lang ko. Mas kumalma na ang pakiramdam ko. Naglakas na ang katawan ko. Tindahan natin to. Kaya dapat bantayan kita. Parang isang tagabantay. Kuya, nandito si Ate Celeste. Di ko na kayo abalahin. Miss Salvador, ba't ka nandito? Heto ang design ko, Mario, tingnan mo ang counter. Suggest ko ang natural wood color, para mas maging warm ang traditional snacks, at warm lighting para mas maging cozy. Tama si Boss Salvador. Ganyan din ang naisip ko. Boss Duran, di ko sinasadya. Ayos ka lang? Ayos lang ako. May meeting ka sa office. Mauna na ako. Ate Celeste, bakit aalis na agad? Ito yung lasa. Alam kong kaya ito ni Bunso o Mario. Ipabalot mo ko no 100. Ito ang merienda sa office na yun. Grabe! Ang ganda ng ambience! Mas maganda sa mga viral na resto. At sobrang sarap talaga. Love na love! Boss, totoo ba to? Libre? Siyempre, totoo yan. Sabi ng kuya ko, mahirap magtrabaho sa labas. Kahit sa init o ulan, di pwedeng magutog. Sa init, kumuha kayo ng tubig. Kumuha lang ulit. Gumawa rin ako ng rest area dito. May upuan at libreng mainit na tubig. Pagpagod kayo, pumasok kayo para magpahinga. At Meg-Recharge. Salamat, boss! Salamat. Santos Spicy Soup House. Masarap ang pagkain dito. Mabait pa ang boss. Pwede kaming magpahinga ng libre. May discount pa sa pagkain. Tingnan nyo tong sabaw at siupaw. Ang sarap! Hindi to instant food. Bilang sabaw to. Hinit ng puso to. Pinakamusinip na boss sa lahat. Mga pre, suportahan natin ang kainan na to. Tulog lang! Mamamatay na ang negosyo. May gana ka bang matulog? Boss, hindi ko naman kasalanan to. Wala man lang kaming customer buong umaga. Saan galing ang kita? Kumusta? Kamusta ang benta ngayon? Di ba may mga order pa tayo nung nakaraan? Sumagot kayo! Napiti ba kayo? Sabihin nyo na! Tita Tres, wala na tayong kahit isang order. Hindi lang yan. Tingnan ko kanina ang Ligaya Food Ranking. Tayo na nga sa pinakahuli. Puro isang star rating ang comments. Yung. Ang bagong bukas na Santos Spicy Soup House ang nasa una. Ano una? Tayo ang una, ang Casa Ligaya. Isang bata lang siya. Paano? Diyos ko po, walang hustisya. Ang pinaghirapan nating negosyo ay sinira ng batang yun. Wala nang pag-asa. Ayoko na.
Hahaha! Ang sarap! Ito ang tunay na lasa ng probinsya ng Ligaya. Ang sarap ng maanghang na sabaw na to. Kung di ko na to makakain, paano na ako? Kuya, tingnan mo. Nasa unahan na tayo sa Ligaya Food Ranking. Wow, yayaman na tayo. Naging pera habo ng bunso. Hello po, sino po si Boss Mario? Galing po kami sa Ligaya Food Channel. Gusto po namin kayong i-interview. Boss Santos, congrats po. Tapos agad ang inyong resto sa ranking. Ano po ang sikreto niyo sa negosyo? Wala naman po akong sikreto. Basta paghirapan lang ang bawat sabaw. Tiyakin na sariwa ang sangkap at galing ng lolo ko. Mahalaga ang pera, pero ang ipagmalaki ang lasang pamana ng ninuno. At ipakain sa marami ang higit kong nais. Tsaka sa pagkakataong ito, sana maintindihan ang mga delivery rider. Napakahirap ng trabaho nila. Nakita niyo ba mga ka-fam? Ito ang may pusong negosyante. Ang laki ng puso, suportahan natin. Ang sarap ng sabaw na to. Kuya, sikat ka na ngayon. Salamat sa tulong ni Miss Salvador. Ay, Miss Salvador pa, ang tingin sa'yo ni Ate Celeste ay hindi ordinaryo. Bata ka pa, ano pinagsasabi mo? Malalagas ng sabaw, titingnan ko. Buisit! Tingnan mo sa labas! Nasa TV na ang bastardong yon at maraming influencer ang nagpo-promote sa kanya. O ganito lang, paano pa tayo tatagal sa lungsod ng Ligaya? Bakit? Bakit ba talaga? 5 bituin ang kasaligaya natin, ha? Bakit tatalo pa tayo ng isang hayop at isang sabaw? Mahal, di na natin siya pwedeng hayaang magtagumpay. Kailangan nating gumawa ng paraan para isara niya yun. Sinong boss? Laban! Anong ginagawa nila? Nanggugulo ba tatay mo? Mula ngayon, magbayad kayo ng protection money buwan-buwan. Ako ang boss. Legal ang negosyo namin. Bakit kami magbabayad ng protection money? Tama, extortion yan. Oo nga! Sa tanghaling tapat, wala na bang batas? Nandito ang batas! Ako ang batas! Ayaw nyo ng maayos, ha? Mga pre, sirain nyo! Sirain nyo! Tigil kayo! Sinong may pakialam sa akin? Boss! Bakit kayo nandito? Bulag ka ba? Kapatid ko si Boss Santos. Ang lakas ng loob mo manggulo. Boss, patawad! Di ko na ulitin! Opo. Binayaran ako ng boss na Ligaya River para manggulo rito! Mawa kayo, boss! Di na po ulitin! Patawarin nyo kami! Walang takot na hayok. Kaya mo bang galawin si Yang Boss Santos? Mukhang ayaw mo nang magtaga sa lungsod ng Ligaya. Sasaktan kita ngayon! Hayop ka! Boss Rivera, huwag na. Nagbukas ako ng negosyo para sa kita. Takot ang mga customer nito at masisira ang gana nila. Kalimutan na natin to. Di ko na ipapahiya. Pero sana huwag yun ang ulitin to. Salamat, Boss Santos. Salamat sa pagiging maunawain. Mali ako. Mali talaga ako. Boss Santos, huwag mag-alala. Mula ngayon, kung may manggulo sa inyo, ako ang unang papatay sa kanya. Magaling magluto ng sabaw si Boss at napakabait pa niya. Dapat lang siya yumaman! Mga kaibigan, ang laking chismis nito. Kayo na kayo, malalamig na ang sabaw.
Nakabalik sa sarili si Kuya Tigre ngayon. Di ko inakalang kasama ni Boss Rivera, ang young boss. Oo nga. Buti mabait si Boss Santos at di tayo pinatulan. Kundi malamang, patay na tayo ngayon. Pinatawad tayo ni Boss Santos. Tayo sa kalye. Dapat may utang na loob. Tara, ipaglaban natin si Young Boss Santos. Kuya Tigre, ano na ang resulta? Nasira na ba ang tindahan na walang hiyang yon? Salamat, Kuya Tigre. Pag nagsara na siya, bibigyan kita ng malaking bonus. Magaling! Magaling na gusto kong sirain ang tindahan nyo. Siray nyo! Siray nyo! Masama tindahan to! Tumayo ka. Kuya Tigre! Kuya Tigre! Anong ginagawa mo? Mag-usap tayo ng maayos. Huwag niyo nang siraan! Huwag niyo nang siraan! Magdagdag pa kami ng bayad! Magdagdag? Mga hayop! Muntik niyo ko mapahamak! Mabait si Boss Santos. Di siya nagtatanim ng galit. Pero di ako mabait. Patuloy nyo! Kahit isang buong mangkok, huwag nyo lang iwan sa kanila! Bakit? Anong nangyari? Oo nga! Bakit niyo tumulong sa hayop na yon? Tara na. Paranto! Nawala ng 2,000! Yung Mario na yon, anong pampasindak niya sa mga yon? Bakit lahat nasa kanya? Ba't ka umiiyak? Nasira lang naman ang tindahan. Di siya magtatagal. Mabilis lang ang hype sa internet. Pag tumigil na to, tiyak na babagsak ang tindahan niya. Boss, Mrs. Santos, masama to. May malaking problema. Patay, tapos na tayo. Sikap na siya. 2 panig ang internet. Gusto niyang umasenso rito. Asa pa? Ipapakita ko sa kanya, pag mataas ang akyat, mas malakas ang bagsak. Hello mga family! Tingnan nyo! Ito ang viral na Santos Spicy Soup sa luto ng ligaya. Titikman natin ngayon, tingnan natin kung totoo ang usap-usapan. Boss, isang maanghang na sabaw. Kuya, tingnan mo. Si vlogger Kitty Dela Cruz, 100,000 followers niya. Kung nag-promote siya sa atin, siguradong sasabog ang ating negosyo. Galingan mo lang sa sabaw. Tiyak nakikilala ng galing mo. Kahit saan, ikilala ang galing. Kuya, ang galing mo magsalita na yun. Pero pag nakita mo si Ate Celeste, parang pipi ka. Seryoso, hanggang saan na ba ang relasyon nyo? Huwag kang ganyan. Wala kami relasyon. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Tatawag ako ng ambulansya. Wala nang sakit ng tiyan ko. Yung sabaw niyo, may maruming bagay sa sabaw niyo. Sumama ang tiyan ko. Imposible! Ang sabaw namin ay pinakamasarap at pinakabago, siguradong maninis. Wala nang problema. Wala nang problema. Bakit ang sakit ng tiyan ko at di matatayo? Aray ko po. Sobrang sakit. Mamatay pa ako rito sa inyo. Boss, naging sikat na influencer si Mrs. Santos. Nagkakagulo na ang mga kapitbahay. Gusto pang sumikat sa internet ng walang hiyang yan. Papatayin kita sa internet. Karma yan. Ang yabang niya. Tingnan natin ang mangyayari ngayon. Mga ka-fam, ang sakit ng tiyan ko. Ang lupit ng kainan na to. Tulungan niyo kong ipaglaban ng tama. Wala kaming ginawa. Bakit mo kami pinabibintangan? Mga kalay, ako si Mario Santos, boss ng Ligaya Express. Ipapaliwanag ko ang totoo sa inyo.
buto ng baka, gluten, daylily, black fungus. Ito ang mga sangkap ng sabaw. Tingnan nyo, walang anumang dumi. Malinis nga! Mas maliwanag pa tong kusina kaysa sa amin. Sabi ko na nga ba, hindi ganyan si Boss Reyes. Malinaw naman ang CCTV! Baka miscommunication ah. Mukhang matino ang boss na to. Hindi siya mukhang manloloko. Pwedeng peke ang CCTV! Baka pinagandaan mo lang yan! Ang sabaw mo ang dahilan ng sakit ng tiyan ko! Huwag kang tatanggi! Bakit ang tigas ng ulo mo? Nandyan ang ebidensya. Anong ebidensya? Alam ko lang. Masakit pa rin ang tiyan ko. Gusto niya lang ang palusot. Mga kuya at ate, pwede po ba makahingi ng pabor? Mga kuya, ito po ang maanghang na sabaw namin. Pakisubukan po ninyong tikman, libre po. Ang sarap nito, walang kakaibang amoy. Masarap! Pag ininom ang sabaw na to, mainit sa tiyan. Sobrang ginhawa. Boss, pwede ba ng isang bowl? Bayad sila! Sigurado minayos niya na to. Ikaw ang totoong bayan. Kung kama ako, pinadala ka ni Fernando Santos ng Ligaya Bistro, no? Kaya pala, lagi mong binabash ang tindahan namin. May suhol ka pala. Ang kapal ang mukha mo. Kanto ng kalaban, yung kabila. Grabe! Kira ng negosyo? Ganyan ba kababang taktika? Sabi ko na nga ba, ang weird. Sinungaling ka? Ako, di ko kilala si Fernando Santos. Mangga ka, fam. Huwag kayong maniwala. Nababaliz lang siya ng usapan. Paano nangyari to? Ikaw na may milyong followers. Dapat gampanan ang responsibilidad mo at itaguyod ang tunay na kultura ng pagkain. Pero para sa munting pera, naging kasabwat ka, binabaliwalis ang totoo, at sinisiraan ang masipag na negosyante. Tama ba yan sa tiwala ng mga fans? Tama! Hindi ligtas sa batas ng internet! Dapat ubayarin ng ganitong kao. Nakakainis talaga. Boss, mali ako. Sobrang mali ko. Bayaran lang ako. Pakiusap, bigyan niyo ko ng isa pang chance. Di ko na ulitin. Na yun, alam mong mali. Huli na. Dapat makulong ka. Kahit ano gagawin para sa pera, walang hiya! Hindi talaga dito pinapahamak. Si Fernando Santos ng Ligaya Bistro. Binigyan niya ako ng 500,000 para magdrama sa tindahan niyo. Siya ang nagutos. Aba, yung Ligaya Bistro na naman, nagsira ng kuryente noon. Ngayon nandadaya na naman. Tara! Harapin natin sila ngayon din. Sobra na sila. Sandali lang po. Darating din ang hustisya. Ang galing ni Boss Reyes. Ang galing mo! Sa pagiging kalmado mo, ikaw na lang ang tinitingnan ko. Tama. Walang dapat ikatakot. Tiwala kami sa'yo. Bakit walang nangyayari? Sa gulo ni Kitty de la Cruz, dapat laganap na ang balita. Hintay lang. Kailangan ng oras yan. Malaki ang ginastos natin. 500,000 lang sa gastos kay Kitty de la Cruz. Di pwedeng masayang lang to. Huwag mag-alala. Pag nagsara na ang tindahan ng hayop na yon, makakabawi din tayo agad. Tingnan nyo, siguradong balita na yan. Balitang balita, nagmalive ang influencer na si Kitty de la Cruz sa Santos Spicy Soup House ngayon. Para siraan ang negosyo, natukoy ng nag-utos ay ang kalabang Ligaya Bistro. Ang maling kompetisyon na ito ay sumisira sa merkado. Nananawagan kami sa publiko na maging maingat sa pagbili at pagtulungan na iwasan ang masasamang negosyante. Basura ang Ligaya Bistro. Bibigyan ko sila ng isang star. Kadiri, bakit di pa sila nagsasara? Kaibigan sa Ligaya, tandaan nyo, huwag puntahan ng Ligaya Bistro. May problema sa ugali ng boss. Baliktad! Paano nangyari to? Ang tapang niyo magalit! Tumigil ka! Isara na ang online shop natin. Siguradong basag na ang comment section. Tama! Tama! Isara na! Paano nangyari to? Ano ba to? Sabihin mo nga! Wisit! Ang lakas na loob ng platform na to! Siguradong gawa to ng bastardong si Mario. Siguradong binayaran niya ang platform. Magrereklamo ako. Kakasuhan ko sila. Bakit kayo nandito? Kakabasag yun ng tindahan namin. Tatawag kami ng pulis pag gumawa kayo ng gulo. Hay nako, huwag kayong kabahan. Di babasagin ni Boss Santos ang tindahan ngayon. Nandito ako para maningil. Anong maningil?
Wala kaming utang sa inyo! Ikaw! Kailan ka pa umutang ng ganyan kalaki? 3 milyon? Fernando Santos, baliw ka na ba? Di mo ba alam ng hina ng negosyo ngayon? May libleng kuryente, tubig, at sweldo ba? Kung di umutang, bangkarote na to! Di kailangan ng 3 milyon? May kabit ka ba sa labas kaya ganyan kalaki? Lumayas ka? Libre ba mag-hire ng influencer? Libre ba mag-hire ng trolls? Buong araw ka nalang umiiyak na wala ang pera sa iyak mo! Ikaw! Sinaktan mo ako! Lumayas ka! Huwag ka na magdrama dito! Makining ka, malinaw sa ang papel. 3 araw, babalik ako para maningil. Kung wala kayo pambayad, alam niyo ang mangyayari. $3 milyon kay Ramon. Usuri yan! Sa 3 araw, saan tayo kukuha ng ganyang pera? Ibenta na kaya natin ang tindahan? At humingi na lang ng tawad. Suko! Walang salitang suko sa diksyonaryo ni Ramon Santos. Hihingi ba ako ng tawad sa batang yon? Hinding-hindi! Ibig mong sabihin, Kung gusto nilang lumaban, lalaban tayo hanggang dulo? Ipapaluan ko ng bahay at humiram pa ng pera? Di ako naniniwalang ang reputasyon ng Casa Ligaya at mga 5 bituin chef matatalo sa isang bulok na tindaan ng maanghang na sabaw. tama ka. 5 Betuin restaurant tayo. Paano tayo matatalo ng isang bata? Labanan natin siya. Kuya, kumusta? Magkano ang kita natin ngayong buwan? After ng sweldo, kuryente at lahat ng gastos, humigit kumulang 50,000 ang neto natin ngayong buwan. Wow! 50,000? Kuya, ang galing mo! Mabuti na lang dahil sa perang to, malulunas na rin ang sakit ni Nina. Ma, pa, lolo, di ko na kayo binigo. Napagpatuloy ko ang Santos Spicy Soup. Kuya, ikaw ang pinakamagaling! Mukhang di ko kaya nahabala. Mag-celebrate na kayo! Ate Estrella, alam mo ba, kumita ng 50,000 pesos ang kuya ko ngayong buwan. Hanggaling niya! Nina, huwag ka mag-imbento. Sikap na lahat to. Boss Salvador, salamat talaga sa tulong nyo. Kung wala kayo, di kami aabot sa ganito. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ang tunay na nagpaniwala sa lahat ay ang ugali at galing mo. Nako, naalala ko may di pa akong tapos na assignment. Akyat na ako. Mag-usap muna kayo. Madaling mong inayos ang issue ng influencer na yon. Kalmado ka, may dating ng leader. Dahil sa nangyari, lalong lalakas ang reputasyon ng Santos House, baka pagdating ng oras, mantayo na kayo ng sangay. Sangge? Boss Salvador, kaya ko ba? Tiwala ako sa'yo, Mario. Ang paningin ni Celeste Salvador ay di nagkakamali. Sige, Boss Salvador. Na pala, salamat din, Boss Salvador. Dahil sa doktor na inirekomenda mo, kaya mabilis gumaling si Nina. Di sapat ang salita lang. Dapat may ibang paraan ka. Eddie, ipagluluto kita ng maanghang na sabaw. Kuya, ang slow mo talaga. Nagagalit ako. Gabi na, sarado na ang mga tindahan. Wala nang ibang mabibili. Tiisin mo na lang. Masarap pa. Hindi lang masarap. Ito ang pinakamasarap. Ang kamay mo'y hindi lang nagpasa ng sining. Nakapagpagaling din ng puso. Akala ko, Boss Salvador, sanay ka sa mamahaling pagkain. Baka hindi mo magustuhan ang sabaw na ito. Para sa akin, hindi na ito simpleng sabaw lang. Isang pamana ng kultura ng bayan. Ang pinakamainit na pamilyar na amoy sa lungsod. Ang simpleng amoy na ito ay nagdadala ng simpleng pangarap ng bawat pamilya. Ginawa mo itong perpekto. Kaya marami ang sumusuporta sa iyo. Salamat, Boss Salvador. Akala ko, naintindihan ko na.
Kung maiintindihan mo, ibig sabihin karapat-dapat. Naku, ang tigas ng ulo ng kuya ko. Sa ganda ng pagkakataon, anong silbi ng sabaw lang? Mag-una ka naman. Batang to, tama ka. Nag-aalala na rin ako. Lolo Salvador, bakit kayo nandito? Nag-aalala lang ako sa buhay ng apo ko. Matalino naman ang batang yan. Bakit pag kailangan nagkukulang, pati na rin ang apo ko? Sabihin na kung gusto niya. Hay, pareho silang tigas ng ulo. Boss, Salvador, bukas, may oras ka ba bukas? Gusto kong iaya kang lumabas bilang pasasalamat. Oh, date ba to? Siyempre, hindi. Sasama rin si Nina. Maglilibang lang. Kuya, baliw ka ba? Sino bang gusto maging third wheel? Kahit ako, wala akong paki sa drama niyo. Bakit nandito kayo? Lolo, bakit po? Ate Celeste, wag pong makinig kay kuya. Gusto po kayo ni kuya. Wala nang tulungan niyo kami. Lagi kanyang sinasabi na maganda at mabait ka. Parang diwata sa langit. Sa lakad niyo ngayon, inang araw na siyang naghanda. Iho, gusto ka talaga ni Celeste. Bakit ba siya laging pumupunta dito? Para lang ba sa sabaw mo? Anong kalokohan yan? Ayoko na sa inyo. Bastik bigla siyang umalis. Kuya, baliw ka ba? Habulin mo. Oh. Boss Salvador, huwag magalit. Nagbibiro lang sila. Tanong ko, totoo bang sinabi ni Nina kanina? Totoo yan, Boss Sobel. Nang sumulpot kayo nung pinakamahirap ko, naging liwanag yun na sa buhay ko. Paano ko maghahangad nito bilang isang ordinaryong cook? Kahit pa presidente ka ng Salvador Holdings at doctorate sa economics. Libre ako bukas. Maglakad tayo. Tayo lang dalawa. Walang third wheel. Ay, sayang ang lakad. Gusto ko pa naman ng mainit na sabaw bago magtrabaho. Ako rin, ngayon, wala na akong gana buong araw. Mga kaibigan, sa Casa Ligaya na kayo, kung wala kayong ligaya soup, pambihira din ang almusal sa Casa Ligaya. Gawa ng 5 bituin chef. Siguradong ang beses mas masarap sa maanghang na sabaw. Kayo nga, kumuha pa ng influencer para sirain ang negosyo nila. Ang sama ng ugali nyo, masarap kaya ang luto nyo. Oo nga, dapat maayos ang ugali. Kahit libre pa, ayoko sa negosyo nyo. Umuwi na tayo. Maaga tayo pumila bukas para sa Ligaya Spicy Soup. Tama, pag di nakainom ito, masama ang pakiramdam ko. Boss Santos, Boss Cruz, bayaran niyo na ang sweldo namin ngayong buwan. Tama, pati ang bonus nung nakaraang buwan, dapat may sagot kayo ngayon. Dapat may sagot kayo. Kundi di tayo tapos! Sumusobra na kayo! Gusto niyo ba akong pabagsakin? Hindi pa ako patay! Gusto niyo nang maghati ng yaman? Kinain nyo sa amin? Inumin nyo sa amin. Ngayong mahina ang negosyo. Aalis na kayo. Mga walang utang na loob. Ayaw na namin! Mga boss na nagkukupit ang sahod at kinukupit ang bonus, bahala na ang gustong maglingkod! Tara, isumbong natin sila sa labor office! Imposibleng walang hustisya! Kumanda kayo! Huwag magpadalos-dalos. Usapang maayos, pag-usapan natin ang sahod. Lumayas kayo! Mga walang utang na loob. Kahit wala kayo, bukas pa rin ang Casa Ligaya. Paano na to? Walang negosyo. Pati tao, wala na. Kasalanan ng bastardong yon. Siya ang sumira sa lahat. Aba, si Boss Santos at Mrs. Santos. Bakit nagdadrama kayo? Tapos na ang 3 araw, nandito ako para sa utang. Handa na ba ang 3 milyon? Kuya Garcia! Wala po kaming pera ngayon. Bigyan niyo pa kami ng ilang araw pakiusap. Kes ko na. Huwag kang manakit!
May CCTV kami rito! May batas na ngayon. Subukan niyo lang. Tatawag kami ng pulis. Huwag mag-alala! Mabait akong tao! Sa utang nyo, kumuha na ng abogado si Boss Rivera! Idadaos na ang public auction! Ang tindahan nyo, di ko sisirain dahil sa amin na to! Huwag kayong manakot. Panloloko yan. Hindi to biro. Nang pumirma ng utang, nakasulat na ang tindahan na to bilang collateral. Mawawala na ang tindahan natin. Biro mo ba yan? Ubus na? Imposible. Di ako nagbibiro. Para makuha ang 3 milyong utang, sinangla ko ang tindahan. Rafael Santos, hayop ka! Walang kwenta ka! Pinaghirapan natin yan habang buhay! Bakit mo ginawa? Bakit mo ginawa to? Anong magagawa ko? Akala ko babawi pa. Sinong mag-aakala? Tapos na lahat. Buti nga. Oo nga, kailan lang pinasira nila ang tindahan ni Mario. Ang bilis ng karma. Di maayos magnegosyo. Puro panilin lang. Tingnan mo, napahamak tuloy sarili nila. Sa bagay, masarap din dati ang Casa Fortuna nang tumigil sa pagluto, tiyak na babagsak din yan. Kuya, dumaan ako sa Casa Ligaya. Nakita kong nakasara na, pati kotse nila. Di nila inasikaso ang lasa at serbisyo sa customer, tiyak na babagsak din sila. Kahit wala tayo noon, kung maayos lang negosyo nila, sa reputasyon ng Casa Ligaya, di sana sila abot sa ganito. Tama si Young Boss Santos. Sa pagkain, lasa at konsensya ang mahalaga. Dahil yan sa pagiging tapat mo. Ang galing ng kuya ko. Sige na, wag na mag-usap. Magtrabaho na, huwag maghintay ng gutom ang mga customer. Sige, kuya. Tiger Reyes! Vince Cruz! Magbayad kayo! Lumabas kayo! Baka mabasag ko tong pinto! Kasalanan ni Mario. Ang hayop na yon. Kung hindi dahil sa kanya, hihinto ba tayo sa ganito? Siya ang sisihin? Kung di ka nagsugal, kung di mo inipit ang tindahan, mabubulok ba tayo sa ganito? Wala kwenta ka! Paano na to? Paano na tayo ngayon? Walang kuryente, walang kotse, laging may naniningil sa atin. Ito na lang ang natitira. Walang na rin tong bahay. Ano? Paano naging wala to? Ito ang bahay natin sa pagtanda. Inipit ko rin ang bahay natin para bumawi sa kasino. Pero naubos lahat ng pera ko. Hayop ka! Rafael Santos! Hayop ka! Sinira mo ang pamilya natin! Baka umiiyak. Umiiyak ka lang. Di ba bumagsak ang langit? Paano na to? Wala na tayong lahat ngayon. Ba't matatakot? May anak pa tayo. Limang bituin chef na si Tonyo. Madali lang gumawi pagbalik niya. Tama! May si Tonyo pa! Tawagan mo na siya! Bakit po, Mapa? Anak, 3 star mark yan. Naging 5 bituin. 3 star chef ka na! Naku! Ito ang pinakamataas na karangalan ng isang chef! Siyempre, ilan lang sa buong Europe ang may 3 star. Sabihin nyo na, anong problema? Anak, bankrupt na ang tindahan natin. Nasangla na ito. Wala na rin tayong bahay. Kasalanan ito ng walang kwentang tatay mo. Maliit na pagkakamali lang to. Dahil yan sa bastardong si Mario. Mario! Ano nangyayari dito? Mario, Isang batang hindi malang totoong chef. Lakas ng loob na apihin ang pamilya ko. Huwag mag-alala. Uwi ako agad. Hintayin mo. Babalik ako. Ipapakita ko sa kanya ang tunay na galing sa pagluluto. tingnan natin. Mario, bumalik na ang anak ko. Tingnan ko lang kung magyayapang ka pa. Uy, ang saya ni Boss Susan na yun, ha?
Siguro dahil sa pag-ibig. Naku, talagang nakikita ng lahat, ah? Uy, magandang negosyo bastardong Mario. Tapos na, swerte mo. Tito Ben, Tita Lisa, kung nandito kayo para uminom ng sabaw, welcome kayo. Kung hindi, huwag yun ang istorbohin ang mga bisita. Bakit pa kayo nandito? Kasalanan niyo ang pagbagsak ng Casa Benitez. Walang kinalaman ng kuya ko. Walang kinalaman? Kung hindi ka pumagit na dito, baka di binuo ang negosyo namin. Walang utang na loob na malas ka. Bumagsak ang negosyo nyo, kaya nandito kayo para manggulo. Taladang nakakabilib ang kapal ng mukha niyo. Oo nga, dahil sa kapabayaan nyo bumagsak. Tapos ibang tao pang sinisisi. Nakakita na ako ng walang hiya, pero wala pa ako nakitang ganyan. Kayo. Marami kayo. Anong tapang ang mga api ng matanda? Ayoko nang makipag-usap sa inyo. Tito Ben, sa sitwasyon na to, walang saysayang pagpilit pa. Peke! Mario, huwag kang magbalinis dito. Nandito kami ngayon para humingi ng hustisya. Rafael Villanueva, Sino siya? kapatid ng tita ko. Huwag kang magpakilala. Kapatid ng tita? Wala sa pamilya Santos Villanueva ang walang utang na loob na tulad mo. Tama. Ang anak ko ngayon ay sikat na chef ng Katmang Mitwen. Ikaw na batang hilaw na gumagawa ng basurang sabaw? Karapat-dapat ko bang tawagin siyang kapatid? Chef ng halong pituing, di ba yan ang pinakamataas na parangal sa pagluluto? Kakaunti lang daw sa buong mundo. Nandito sila para manggulo. Anong amoy ito? Isang baho na murang pampalasa at maruming mantika. Kinakalat lang ang polusyon. Sinong galing? Pinakamasarap sa mundo ang sabaw ng kuya ko. Dahil nasisiraan ka sa hangin dito, chef ng 3 bituin, ba't mo pa pinababa ang sarili mo? Sabihin mo na mismo. Anong sadya niyo dito? Kung mag-uusap at iinom ng sabaw, welcome kayo. Pero kung manggugulo, umalis na kayo. Nandito ako para hamunin ka. Ako si Chef Rafael ng 3 Bituin. Opisyal na humahamon sa may-ari ng Mario Spicy Soup House na si Mario. Gusto ko ng live streaming culinary showdown. Para sa pusta, ang matatalo, aaminin sa buong internet na talo siya at aalis na sa mundo ng pagluluto. Ang lupit naman ito! Ipinapusta ang karir niya! Handa talaga si Rafael at may media pa. Gusto niya ipahiya si Boss Mario. Lalaban sa anak ko. Sino ba siya? Mag-isip na siya ng pwesto? Ang tapang nilang ginalit kami! Ito ang kapalit! Di ko tatanggapin ang hamon mo. Narinig niyo ba? Takot siya! Duwag siya! Anong basurang maestro ng sinabawang maanghang? Isa lang siyang duwag. Sumuko na bago pa magsimula. Boss Mario, huwag matakot. Naniniwala kami sa'yo. Wala kaming paki sa 3 bituin. Ang sinabawang maanghang natin, ang pinakamagaling! Tanggapin mo ang hamon niya. Boss Mario, tiwala akong mananalo ka. Kahit anong desisyon mo, suportado kita. Duwag ka lang talaga. Ba't ang dami mong palusot? O baka wala namang kwenta ang niluluto mo? Ang pagbukas ng tindahan at pagluto ng sinabawang maanghang ay hindi para makipagkumpetensya at lalong hindi para patunayan ang galing ko. Gusto ko lang gumawa ng sinabawang maanghang na mapagpapatibok ng puso at magpapasaya. Yun lang. Kung patunay ang mas magaling ka, problema mo na yan. Di ako lalaban para lang sa pangalan. Umalis ka na. Tama! Yan ang tunay na galing! Narinig niyo ba? Di kayo welcome! Layas na! Layas! Layas! Ano, alam nyo? Mga mahihirap na puro kariton nang ang ginakait. Hindi nyo kayang bilhin ang luto ng anak ko kahit kailan at nangangahas ng magyabang dito! Anong husay? Paluloko lang yun sa sarili. Basura lang ang sinabawang maanghang na gawa sa mura at walang kwentang sangkap. Ang mga tinatawag niyong tradisyonal na pagkain ay imbento lang ng mga taong walang makain noon. Napakababaw. Hindi dapat ikumpara sa sikat at disiplinadong pagkain sa ibang bansa. Pa, tara na. Wala nang dapat pag-usapan sa mga mangmang na to. Anong sabi mo? Sabi ko, basura ang sinabawang maanghang. Ang pinagmamalaki niyong tradisyon ay walang kwentang kalad. Dapat lang sa ganitong bulok na karinderya. Hello, Kohan. Wala ka nga lang. Pwede mo akong insultuhin,
pero bawal ang sinabawang maanghang. Hindi lang ito isang sabaw, dala nito ang alaala at damdamin ng maraming henerasyon. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Kung matatalo ka, hindi ko kailangang huminto ka sa pagluluto. Humingi ka lang ng tawad sa sinabawang maanghang sa harap ng buong internet dahil sa katangahan at hayabangan mo. Sige, payag ako. Pero di mo yan makikita. Dahil di ako matatalo. Walang hiya ka? Hintayin mong isara ang negosyo mo. Tignan natin! Ang galing mo, Boss Mario. Ipakita mo sa kanya ang galing ng sinabawang maanghang. Suportado ka namin. Tiyak na mananalo ka. Kuya, ang galing mo kanina. Sigurado ka na ba? Chef ng 3 bituin ang kalaban mo. Mahirap ang laban na to. Para sa danggal ng sinabawang maanghang at para sa lahat ng mahilig dito, kailangan kong labanan to at siguradong mananalo ako. Oh! Ang inaabanggang Grand Culinary Showdown ay magsisimula ngayong gabi ng alas 8 ng gabi sa Arena ng Baybayin. Ang maglalaban ay ang sikat na Chef Rafael ng 3 bituin at ang nagmamay-ari ng sikat na Mario Spicy Soup House na si Mario Santos. Ang laban ng tradisyon at modernong sining ng silangan at kanluran ay naging usap-usapan ng milyon-milyong netizens online. Siguradong si Mario. Nakakagana ang sinabawang maanghang niya. Ano bang alam mo? 3 bituin yan. Pinakamataas na antas ng sining ng pagluluto. Tiyak na panalo si Chef Rafael. Ano naman kung pinakamataas? Ang kamana ng ating ninuno, hindi ba mas magaling sa mga puro arte na dayuhang pagkain? Anong panahon na ngayon? Ninuno pa rin. Ang baduy. Anak, nakita mo ba? Lokohan sa Baybayin City. Sabik-sabi online. Milyon-milyon ang nanonood. Rafa, bihirang pagkakataong ito. Kapag tinapakan mo ang hayop ba yun, makakabangon ang Casa Benitez Elite sa sikat mo. At masisikat pa kaysa dati. Pa, hindi yan papel. Tiyak na panalo ako. Ano? Kalokohan. Ang sinabawang maanghang ay puro murang pampalasa lang. Hindi karapat-dapat ikumpara sa sining ng kanluran. Gagamitin ko ang entabladong ito para makita ng lahat ng pagkain ng kanluran at tunay na sining ng pagluluto. Ate Bella, si Kuya, mukhang kinakabahan siya. Hindi siya kinakabahan. Kumakausap lang siya sa kasama niya. Tiwala ako sa kanya, tulad ng pagtitiwala kung lilitaw ang araw bukas. Ma, pa, lolo, na yon, hindi para sa yaman o para manalo. Gusto ko lang patunayan sa lahat na hindi basura ang sinabawang maanghang natin. Ang 1000 taong pamanan ng pagkain ng bayan ng lasa ay hindi papatalo sa kahit anong bansa. Panalo si Mario! Panalo si Mario! Magandang gabi sa lahat ng manonood dito at sa mga nanonood sa screen. Welcome sa live broadcast ng Grand Culinary Showdown. Ngayong gabi ay masasaksihan natin ang matinding laban ng tradisyonal na silangan at klasikong kanluran. Ngayon, palakpakan natin ang 2 head chef sa entablado. Sige, nasa pwesto na ang 2 chef. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang patakaran ng kompetisyon. Kailangan nilang gumawa ng kanilang specialty dish sa loob ng 4 na oras. At hahawakan at ibibigay ng marka ito ng 5 na nangungunang food critic. Ang mas mataas ang marka ang mananalo. Kaya, simulan na natin ang oras. Makikita natin, karapat-dapat si Chef Rafael bilang chef ng 3 bituin. Ang gagawin niya ay ang masalimuot na French molecular na luto na pangarap ng dagat. Balita ko, muling bubuo ito ng lasa ng dagat upang magbigay ng bago at kakaibang karanasan sa panlasa. At si Master Mario, gagawin niya ang tanyag na sinabawang maanghang. Ang tila ordinaryong sabaw na ito ay may mahiwagang kapangyarihang magpagaling ng damdamin. Subukan nating tingnan. Yung lalaking Villanueva, molecular na luto pa at pangarap ng dagat, mukhang mahirap talunin. Huwag magalala. Ang totoong lasa ay di umaasa sa pangalan. Lahat ay nakahanda na. Huwag mong palalain. Huwag mag-alala. Siguradong sigurado. Asahan ko kayo sa laban, Chef Mario! Huwag mag-alala, siguradong maayos ang lahat. Walang hiya, lalaban ka sa akin. Ngayon, malalaman mo ang kahulugan ng pagbagsak.
Handa na ang lahat ng sangka. Kailangan ko lang ihanda ang espesyal na pampalasa para simulan ang pagluto. Bakit wala ito? Tiyak na tiningnan ko to bago umalis. At ako mismo ang naglagay. Bakit puminto si Kuya? Parang may hinahanap siya. Ang dumi. Siguradong sila ang may gawa nito. Buisit! Alam ko may masama silang balak. Gumamit pa ng ganitong maruming paraan. Naku, di na lang ang gamit nyo. Huwag niyo ibintang sa iba. May ilang dekada pang pala sa na may eksaktong timpla ang kaluluwa ng buong sabaw. Pag wala yun, pababa ang lasa. Pero kung lulutuin ko na, di na aabot ang oras. Anong gagawin? Anong problema? Takot na ba ang maestro ng sinabawang maanghang sa gawa-gawa ko kaya di makagalaw? O di na matapos ang basurang sabaw mo? Yun, tandaan mo. Ang pampalasa ang kaluluwa ng sinabawang maanghang. Pero ang bawat pampalasa ay galing sa mga ordinaryong halaman at prutas sa paligid. Walang pampalasa sa mundong hindi maaaring palitan. Basta alam mo ang ugali nila, magagawa mong gawing himala ang simpleng bagay. Lolo, alam ko na ang gagawin. Gagawa ako ng himala gamit ang simpleng pampalasa. Naku, anong ginagawa niya? Ngayon lang nag-aaral ng pampalasa para na estudyanteng nagbabasa lang bago mag-exam, di ba? Huli na. Wala na ang pamilyar na reseta. Walang kwenta siya. Tingnan natin ang gagawin niya ngayon. Kuya, kaya ba niya? Parang magkakapareho ang timpla ng pampalasa. Konting mali, sira na ang lasa. Nina, huwag magpanik. Tingnan mo ang mata ni June. Walang pag-aalinlangan doon. Magtiwala tayo sa kanya. Anong amoy to? Sa amoy pa nang parang kumakalma na ang tiyan. Ang bango. Hindi to yung matapang na amoy. Purong amoy na may layering at nakakapanatag. Ito ang amoy! Ang kakaibang amoy ng sinabawang maanghang natin! Kuya, nagawa mo nga! Ang galing mo! Lolo, nagawa ko na. Binawi ko ang aming lasa gamit ang simpleng pampalasa. Salamat sa lahat ng tinuro mo. Huwag magsaya agad. Di pa tapos ang laban. Di ba nakakatawa magpasalamat na yun? Ayokong manalo ng ganun kadali. Parang walang kwenta ang tagumpay ko. Kuya, huwag naman tagal. Simulan mo na magluto. Baka di na umabot. Dapat magluto? Parang nasa eksperimento na! Kung makikita nyo, sa critical phase na luto ni Chef Rafael, ang magalunang teknolohiya at sining sa pagluluto, talagang nakakamanga! Kuya, bilis na! Wow! Iba na ang amoy nito ngayon! Mas matapang! Palandudulan na ako! Ang galing talaga! Nilagay lang ni Master Mario ang tangkap, pero ang banggo na agad! Di ko na ma-imagine ang sinabawang maanghang na to! Maganda. Mas mabilis kayo sa inaasahan. Susunod ang pinakamahalagang pagsabaw. Dahan-dahang ipakulo para maghalo ang lahat ng lasa. Sapat pa ang oras. Anong nangyayari? Sa sabaw, mahalaga ang tuloy-tuloy na apoy. Pag namatay ang apoy, baba agad ang temperatura. Bumababa ang lasa at amoy ng sabaw. Ang sabaw na to, baka masira na ang sabaw na to. Imbestigahan nyo agad! Di ako naniniwalang aksidente ito! Ang dumi niyong dalawa. Ba't ka nakatitig sa amin? Sira ang sarili ng stove. Anong paki nyo? May ebidensya ka ba? Huwag kang manira kung walang ebidensya. Oo nga, baka di lang siya marunong, kaya nasira ang stove niya. Nakakadismaya talaga.
Sa pinakamahalagang sandali, nasira ang stove ni Master Mario. Isang malaking pambigo ito. Sagat na ang bara, kaya pala namatay. Pero para tanggalin ang bagay na to at sunugin ulit, kulang na sa oras. Mas mabuting sumuko ka na lang para manatili ang dignidad mo at di magmukhang malala. Di patapos ang laban. Kung sino ang mananalo, magang magsabi. Di na umiinit, nagmamalaki ka pa! Oo nga, paano ka mananalo? Anong binabalak ng lalaking to? Bulong-bulungan sila ng host? Di ko rin alam. 30 minuto na lang. Kahit maayos pa ang stove at magpakulo ulit ng sabaw, di na aabot ang oras. Ibig sabihin ba talo na si June Bruce? Naku, di pa tapos ang laban. At may sumuko na agad. Walang apoy, magluluto pa. Nakakatawa talaga. Oo nga, tingin ko alam yung tano siya. Kaya naghahanap ng palusot para di masyadong mapahiya. Malapit na matapos ang luto ko. Sayang. Ang dali manalo. Walang challenge. Akala ko tatapatan kita para ipakita ang galing ng kurtina ng kanluran. Huwag gundyabang, di pa talo kuya ko. Walang hiya. Di pa ako talo. Ayos na, nakaayos na lahat. Darihin nyo na. Halin nyo na. Ano to? Antigo ba? Anong panahon na ganyan pa ang gamit sa pagluto? Baligo na! Di pa nga aabot sa gas stove. Lalo pang mahirap kontrolin. Sumuko na lang siya sa grill ng uling. Ang init ng grill ng uling ay napakataas. Mas mataas pa sa ordinaryong gas stove. Kung makokontrol niya, baka mabawi pa niya ang oras. Pero mahirap kontrolin ang init ito. Depende sa karanasan. Konting kamalian, kapag sumobra ang init, siray ng sabaw na to. Talo na siya. Tiwala ako kay kuya. Kaya niya yan! Ano to, gamoy? Ang bango. Iba sa lahat ng sinabawang maangang na naamoy ko. Parang may banayad na amoy ng kahoy ng prutas dito. Paano nangyari to? Paano may amoy ng kahoy ng prutas ng sinabawang maanghang? Alam ko na! Uling ng prutas yan! Sabi ni Lolo dati, uling ng prutas ang gamit sa pinakamagandang inihaw. Uling ng prutas? May espesyal ba rito? Uling lang naman yan. Siyempre may espesyal. Naglalabas ang uling ng prutas ng kakaibang amoy ng kahoy. Palikim itong tumatago sa sabaw at nagbibigay ng bagong at kakaibang lasa. Isa siya henyo. Hindi lang siya nakabawi sa oras gamit ang init, nag-iisip din siya ng paggamit ng uling para sa bagong lasa. May galing ka rin. Minaliit kita. Malalim ang kultura ng pagkain sa bansa natin. Kapag walang pampalasa, pwede gumawa ng panibagong pampalasa. Kapag walang apoy, pwede gumamit ng primitive na paraan. Isang talino na nasa dugo. Puro arte. Itatanong ko sa'yo, yung mga slow cooker, tangke ng nitrogen at centrifuge mo, kung walang kuryente o nasira, may pamalit ka ba? Puro ate! Huwag kang mag-imbento dyan! Kahit anong stuho uling pa, nasa pa rin ang susi! Kung masama ang lasa, puro kalokohan lang ang sinasabi mo! Dapat manalo ako rito. Oras na! Huminto na kayong dalawa sa paggawa! Tapos na! Ngayon, tapos na ang dalawang contestant sa pagluto, susunod na ang pinakakapanabig na pagtigim at pagmarka ng mga hurado. Sila ay ang punong tagapagpamahala ng Samahan ng Kusinero ng Bayan, isang pambansang food critic at 3 veteranong food writer. Sila'y lubos na profesional at patas. Simulan na ang pagtikim. Mga hurado, tikman niyo po ang aking tag-init sa Hardin.
Ilang oras siyang nag-abala. Isang plato ng strawberry lang. Anong klaseng yuto to? Marami niya sa hardin namin. Imposible, Sira. Malahat ng high-tech na kagamitan. Kaya prutas na lang ang ginamit? Mga hurado, tikman niyo po ang aking tag-init sa hardin. Hindi to strawberry. May matamis na lasa ng saging. Diyos ko. Sa akin, lasang punong granada. Matamis at maasim at babanggo. Nakakakamanga. Hitsura texture ng strawberry, pero ibang prutas ang lasa. Niloko ang paningin, nagpanlasa ko. Pwede to? Ito ang himalaan ng molecular na libro. Sa pagbabago ng pisikal at chemical na istruktura ng sangkap, binabago ang hitsura at lasa nito para lukohin ang pandaman ng kumakain. Magawa niya ang ganitong lasa sa maikling oras. Tunay na chef ng 3 bituin. Kita nyo ba? Ito ang tunay na high-end na luto. Nabighani ang mga probinsyano. Ang anak ko, ang pinakamagaling. Yung gumawa ng sabaw na yon, paano siya makakapantay? Panalo ako? Hindi pa sigurado, natikman na ng 5 hurado ang niluto ni Rafael. Susunod, tikman natin ang sinabawang maanghang ni Mario. Tapos na kaming kumain. Kanya lang ba pagkatapos? Bakit ganyan na reaksyon? Di ba masarap? O masyadong ordinaryo? Bakit walang reaksyon ng mga hurado? Mukhang hindi umubra. Ibang-iba sa reaksyon nila sa luto ni Rafael. Sabi ko na eh, paano tatalunin ng basurang sabaw ang chef ng 3 bituin? Nakita nyo? Yan ang agwat. Ayaw nang irita mga hurado. Ipagmalaki pa. Akala niya, Diyos ng kusina. Kahit aso ayaw sa luto niya. Mario, mukhang hindi umubra ang karunungan ng dugo mo sa mga hurado. Ngayong tapos ng kumain ang 5 hurado, tunggu na tayo sa huling pagbibigay ng puntos. May 2 espesyal na kutsara ang bawat hurado. Itim para kay Rafael, puti para kay Mario. Iaangat nila ang kutsara bilang kanilang huling hatol sa 2 manlalaro. Patay. Mukhang nagkaamali tayo ngayon. Nagsasabi na ang reaksyon ng mga hurado, sobrang pilit lang talaga. Ate Susan, talo na ba kuya ko? Hindi, naniniwala ako sa kanya. Magsimula na ang pagbibigay ng puntos. Lima na boto lahat! Ang nanalo sa laban na ito ay si Mario! Mama, Papa, Lolo! Nanalo ako! Nanalo ako gamit ang sinabawang maanghang natin! Dayaan to! Dayaan talaga to! Magkano ang binayad sa inyo? Sabihin nyo! Pinabayad ba kayo ng babaeng si Susan? Ang dami niyong sinabi sa ulam ng anak ko. Pero sa bulok na sabaw na yon, walang sinabi. Bakit si Mario pa ang nanalo sa huli? Kung walang dayaan dito, uubusin ko kayong lahat. Mga hurado, kailangan ko ng paliwanag. Mr. Villanueva, una, aminin ko, napakaganda ng tag-init sa hardin mo. Napakataas ng antas na ideya, galing at paghahanda. Sa lasa lang, mas nakakamangha pa ito kaysa sa sinabawang maanghang. Narinig nyo ba? Aminado, ang kurat. Sa lasa, panalo ang anak ko. Bakit kami ang natalo? Hindi lang lasa ang lahat ng pagkain. Hindi lang panlasa ang nilalasap nito, karamihan ng oras, panupo ito sa damdamin. Tulad nating lahat, kahit gaano kalayo, kahit gaano kabilib ang kinain, ang simpleng luto ng nanay ang pinakamasarap at pinakamainam. Kaya buong ng lasa ng sinabawang maanghang ni Ginoong Santos, sakto ang bawat lasa nito, higit sa lahat, nang malasahan ko ito. Parang bumalik sa panahong kahirapan pero puno ng pag-asa. Kaya, si Mario ang panalo!
Walang duda sa panalo niya. Kuya, nanalo tayo! Talagang nanalo tayo! Ikaw talaga. Kailan ba ako natalo? Salamat. Salamat sa paniniwala mo. Paano nangyari to? Paano natalo sa bastardong yon? Patay! Patay na ang Casa Benitez Elite! Imposible. Natalo ko sa isang karinderya. Hindi lang to, simpleng sinabawang maanghang. Naglalaman ito ng 5,000 taong kultura at galing ng bayan ng lasa. At ang matatamis, maasim at mapait na karanasan ng ordinaryong tao. Kaya ang sabaw ko'y nakapagbibigay ng init at tawag sa pinakaloob ng puso. Ganun pala. Talo ako? Deserve ko ang pagkatalo. Anak, anong sinasabi mo? Di tayo talo. May dayaan sila. Anak! Anak, hintayin mo kami! Hoy, huwag kayong umalis. May pustahan pa, di pa tapos. Wag na, Nina. Di mahalaga ang pustahan. Ang mahalaga na patunayan natin ngayon na ang kultura ng bayan ng Lasa ay di hihigit sa kanluran. At mas malalim pa. Pero kahit ano pa, napatunayan ang galing ng sinabawang maanghang natin. Sa pagpapalawak ng negosyo, mas madali nang makapasok. Teka lang. Bakit? Mahalaga ang negosyo, pero may mas mahalaga pa ngayon. Ano yung?